Okay po, tayo po lahat muna ay tumayo at awitin po muna natin ang awit na ito. Tapos, meron ba pwedeng umupo rito para i-stop na lang ito mamaya? Sige po, awit po muna tayo. Sa litas ng panglusa, lusa, sa Jerusalem, pumatao'y nagtungo at naghinay ng pagmamasdan nila. Si Kristo ay nagtulang tumahay. Iguan may natulatan sa kanyang katawan at sa tulo ay corona dinig. At sa bawat hakbang na paghabang sa mundo'y maririnig ang landas ng pagparusa nila. Namatay siya upang tayo'y matulog. Langit ay inisan niya pagkat ibig niya tayo. Sa landas ng pagdarusa ay laan sa kababaw. Iguan malawatan sa buong niyang katawan at sa sulong ay mayroon na tinig. At sa bawat hagay paghawak ng mundo'y maririnig ang landas ng pagdurusa ay tinatahak ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matulog. Langit ay inisan niya pagkat ibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay laan sa kabayo. Maligis tayo'y linis, doon ay naganap ang kanyang pasakit. Ang landas ng pagdurusa na tinahan ni Jesus. Namatay siya upang tayo'y matulog. Langit ay inisan niya pagkat ibig niya tayo. Sa landas ng pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoong Jesus, na patuloy ka po naghirap ng dusa dahil po sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sapagkat inalay mo ang iyong buhay para sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, na dakila at tapat, at sa araw na ito, kaninang umaga ay muli kang nabuhay mula sa kamatayan. At ito ang aming pinagpapasalamat sapagkat 20,000 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng ito ay patuloy na lamang po namin inaalala upang manaliwas sa aming mga puso ang iyong pagmamahal, ang ginawa mo sa krus upang manatili sa aming buhay ang tapat at tunay na paglilingkod sa iyo. O kaya sa gabi ito, aking Diyos, hayaan mo lamang ang banal na samahan mo po
sa pag-aaral namin ng mga salita at ikaw, Banal na Espiritu, ang siyang patuloy na magpaunawa sa amin. Itatak mo, itimo mo sa puso ng bawat isang makakapakinig ng salita mo. Itatak mo sa kanilang puso at isipan upang patuloy na ito ay manariwa at maging daan upang lumago ang bawat spiritual na buhay ng bawat isa sa amin. Ama, samahan mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na iyong Santong Espiritu, na ikaw ang siyang magpaunawa sa amin at magbukas ng aming kaisipan at malawak ang pag-unawa at punong-puno ng pagmamahal na patuloy po namin yayakapin ang mga salita mo, ang kalooban mo, at ang patuloy po na pagsunod namin sa iyo ay manatili po sa aming puso. Salamat po sa iyo, God. Patuloy ka namin pinupurot, pinasasalamatan. Ito po ang aming sakong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Uli, mapagpalang gabi sa ating lahat at sa gabi ito ay nag-alaala po. Mamaya siguro ay magko-communion tayo at upang patuloy nating alalahanin ang kanyang kamatayan sa krus. Na itong araw na ito ay isang bahagi ito ng ating pagpapasalamat sapagkat siya ay nabuhay. Muling nabuhay at kaninang madaling araw nabuhay po siya mula sa kanyang kamatayan. At the resurrection of Jesus, ang sabing gano'n, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ano nga ba ang saysay? Anong aral? Ano ang dapat na makita natin sa kanyang pagkabuhay mula sa kamatayan? At sabi sa aklat ng Mateo, chapter 28, verse 6 to 7, ang sabi rito, He is not here. He has risen. Just as He said, Come and see the place He lay. Then go quickly and tell His disciples, He has risen from the dead, and He is going ahead of you into Galilee. Ay, sabi sa Tagalog, wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. So kung babasahin po ninyo ang buong chapter 28 from verse 1 hanggang sa dulo-dulo ng verses ng chapter 28 ay makikita ninyo doon kung sino yung binigyan ng instruction o yung inutusan ng isang anghel na pumunta sa mga alagad ni Jesus upang sabihin na si Jesus ay wala na sa kanyang pinaglibingan, kundi ito ay bumangon na, muli siyang nabuhay mula sa kamatayan. Kaya nga, sabi ng ganon, ay the resurrection of Jesus is central to Christian belief, signifying key truths. Ang pagkabuhay ni Jesus ay sentro ng paniniwala ng mga Kristiyano at ito ay susi ng kahulugan ng katotohanan. So, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay naging susi upang malaman natin kung ano ang katotohanan. At anong mga bagay na ito, sabing ganon, it confirms Jesus as the Son of God. Kinumpirma sa kanyang pagkabuhay ay kinumpirma dito na siya ay tunay na anak ng Diyos. Sapagkat nung siya ay nangangaral ay walang halos naniniwala sa kanya. O marami sa mga kababayan niya, marami sa mga Hudyong katulad niya ay hindi naniniwala sa kanya na siya ay kaisa-isang anak ng Diyos. At ang naniniwala lamang sa kanya, minsan nga yung ibang mga alagad ay halos hindi pa tumutok o nabuo yung kanilang paniniwala na si
Jesus ay anak ng Diyos. Kaya sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, dito kinumpirma na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. At ang sabi ng ganon, validates his atonement death. Pinatunayan na ang kamatayan ay ang pagbabayad sala. So kung hindi namatay si Jesus, hindi totally nabayaran ang ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang handog na nakaabot sa trono ng Diyos. Kung titingnan po natin at kung nabasa po natin ang Old Testament ng mga panahon, ay hindi nakaabot yung paulit-ulit na paghahain, paghahandog, na patuloy naman na nagkakasala. Subalit kaya nga dumating yung sinasabi sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung tinatawag na dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung dakilang pag-ibig ng Diyos na ito ay may kasamang dakilang regalo. At yun ay ang Panginoong Hesukristo ang naging regalo dahil sa dakila ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Subalit para sa ating mga buhay, hindi maipakita ang kadakilaan ng ating pagmamahal sa Diyos. Ipakikita ba natin? Sapagkat pag meron tayo mga pagsubok, pinanghihinaan na po tayo. Nagugulumihanan na po tayo. Subalit ang Panginoong Jesus, alam niya na siya ay magdurusa sa gitna ng kamatayan at bago niya makamta ng tunay na kamatayan, ay magdadanas siya ng matinding kahihiyan. Magdadanas siya ng matinding sakit. Magdadanas siya ng matinding hinagpis sa kanyang kalooban, maging ang kanyang physical na katawan ay magdadanas. Kaya sabing ganon, yung pag-ibig na yon ang siyang nangibabaw sa puso ng Panginoong Hesukristo. Kaya, ang sabi niya, nung siya ay nanalangin sa hardin ng Getsemane, at ang sabi niya roon, Ama, kung maaari sana ilayo mo sa akin ang saro ng pagdurusa, subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Not my will, but your will be done. Ang kalooban mo. Tayo minsan, pag nakakaranas tayo ng mga kapighatian, sakit, ano ang panalangin natin? Aksin mo na po, tubunin mo na po, di ba? Kapag nakakaramdam tayo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang sabi ganun, provides hope for eternal life. Binibigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya ang isang tunay na Kristiyano, ang isang tunay na mananampalataya, ay meron kang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bakit tinanggap mo si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay o ng iyong buhay at pinaglilingkuran mo siya? And demonstrate ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Jesus, ang sabi gano'n ay demonstrates God's power over death. Ipinakikita ng kapangyarihan ng Diyos na tapos na ang kamatayan. Ang kamatayang tinutukoy dito ay ang ating kamatayang spiritual. Sapagkat kung hindi tayo mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, mamumuhay tayo ng saganang sarili lamang natin. Kaya nga diba ang panalangin, Thy will be done, O God. Mangyari, masunod ang iyong kalooban at hindi ang kalooban ko.
nasunod. Sa atin bilang mga mananampalataya, paano tayo magiging matagumpay sa buhay na ito kung lagi ang gusto natin ang masusunod? Hindi ang gusto ng Diyos. Hindi ang gusto ng salita ng Diyos. Kaya nga, dapat ang panalangin natin ay, Lord, Thy will be done. Thy will be done. Mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang pagkabuhay namang muli ng Panginoong Jesucristo, ang sabi ng ganon, guarantees deliverance sa future resurrection. Ito ay nagagarantiya sa mga mananampalataya na mayroong muling pagkabuhay sa hinaharap. Ibig sabihin, mamatay man ang physical na katawan mo dito sa lupa. Mailibing man sa lupa ang physical, subalit merong bumabangon ito mula sa iyong physical na katawan, ay merong bumabangon at ito ay humaharap sa dambana ng Diyos, humaharap sa kaharian ng Diyos. Bilang tanda, ang sabi ng ganoon, ng buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Diyos. May garantiya siya. Kaya yung ating paglilingkod, yung ating pagpapagal, yung ating pagsasakripisyo sa gawain ng Diyos, may bunga lahat dyan. Wala lang magiging bunga at mapapahamak ang isang tao kung hindi siya naglilingkod sa Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay binabaliwala ng isang tao, mapapahamak ang buhay niya maging ang kanyang kaluluwa. Totoo po yan, sapagkat haharapin niya ang parusa ng Diyos sa impyerno. Subalit mapalad ang isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lamang basta nakikinig, kundi ito ay ipinamumuhay. At namumuhay habang meron pa siyang lakas dito sa lupang ito, ay patuloy siyang magnanasa na mapaglingkuran ng Diyos. Tinitiyak natin na base sa sinasabi sa banal na kasulatan, meron kang buhay na walang hanggan. Ito na ang panahon, ito na ang oras. Ang sabi nga, ito ang araw ng kaligtasan mo. Ito ang araw ng kaligtasan ng bawat isa. Kaya meron pa po siyang garantiya. Ang sabi, it also offers assurance of forgiveness. Nagbibigay. Ito rin ay nag-aalok. Ang sabing ganon, ito ay nag-aalok ng kasiguraduhan ng kapatawaran. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo na, sigurado na ang kasalanan mo ay mapapatawad. Diba? Hindi lang uulitin, kundi pag humingi ka ng tawad sa Diyos, sikapin mo na mabuhay ka. Katulad ng ginawa ni Maria Magdalena. Diba? Naalala po ninyo yung kwento kay Maria Magdalena? Siya ay nahuli sa aktong pangangalo niya. At nung time na nahuli siya sa aktong pangangalo niya, dinala siya ng mga Perisiyo, ng mga Saduseyo, ng mga magagaling sa batas. Dinala siya sa harapan ng Panginoong Jesus, kung saan si Jesus ay nangangaral sa maraming tao. Dinala siya roon, si Maria Magdalena, at nilagay sa harapan ng Panginoong Jesus. At ang sabi, narito, ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangangalo niya. Subalit anong ginawa ni Jesus? Nakita ni Jesus ang laman ng isipan ng lahat ng mga taong yon, na meron lang silang gustong patunayan sa kanilang sarili upang masilo nila ang Panginoong Jesus at upang ang kamatayan ng babae ay ilagay nila sa kamay ng Panginoong Jesucristo. Subalit hindi sila nagtagumpay sapagkat si Jesus ay anak ng Diyos, kaya alam kung ano ang iniisip ng tao. Kaya anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus? Hindi siya nagsalita, hindi siya umimik, ni gaputok-man ang sabi ng Biblia, kundi ang sabi niya, kinuha ang daliri niya ay isinulat sa lupa. At ang pagkakasulat sa lupa na kanyang daliri, ang sino mang walang kasalanan ang siyang bumato sa babaeng ito.
Ang sino mang walang kasalanan ang siyang bumato sa babaeng ito. Subalit, ang sabi ng ganon, ay walang bumato kahit isa. At nagsipag-alisan lahat sila hanggang sa wala nang natira. Kundi ang babae na lamang, si Maria Magdalena na lamang. At ang sabi ni Jesus, hinarap siya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, nasaan na sila? Meron bang humatol sa iyo? Ang sabi ni Magdalena, wala po. Ako man, ang sabi ni Jesus, ako man ay hindi kita hahatulan. Ang sabi niya, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Kaya yung assurance ng kapatawaran, gamitin mo. Ang sabi ganon, kapag ikaw ay humingi ng tawad, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Ibig sabihin, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, tapusin na, tigilan na ang pagkakasala, tigilan na ang pagkakamali, bagkus humayo ka para sa salita ng Diyos, humayo ka para sa kalooban ng Diyos, sapagkat meron ka ng assurance o kapatawaran, assurance of forgiveness. Kasiguraduhan na kapatawaran na ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus, bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa krus. At ang sabi pang ganon, intercession and transform life in the presence of God. Sa pamamagitan ng pagbabagong buhay sa presensya ng Diyos. Kaya pag sinabing umayo ka at huwag ka nang magkasalang muli, ay merong buhay na nababago. Naunawaan natin. Ang sabi ko nga yung sharing namin ng isang kasama natin sa spiritual refreshment, hindi ako masyadong naghahangad sa mabilisang paglago ng church sa pagdami ng tao. Kasi ang hinahangad ko lang, kahit isang taon, 10 man lang sana, o ilan lang, ang importante ay may mabagong buhay. Yun lang, ang importante, yung buhay ng bawat miyembro ng UBCI San Pedro at UBCI JMA ay nababago yung kanilang mga buhay spiritual. Nababago yung kanilang pagkatao. Kasi yan yung assurance na ibinigay ni Kristo eh. Yung mabago ka, yung ang buhay mo ay kagaya ng desisyon ni Sister Grace. Diba, Sister Grace, kung tutusin, almost 1 year pa lang sa atin, hindi siya mananampalataya. Totally, diba? Hindi siya mananampalataya, alam nating lahat yun. Pero bakit meron siyang agad na paglago? Andun kaagad siya kaagad yung nagbibigay ng encouragement. Ginagamit niya ang salita ng Diyos. Nangangaral siya, nagpapahayag siya, nagde-devotion siya sa kanyang mga tao. Pero baguhan lang siya. Diba? Yun yung buhay na nais ng Diyos, na nais ng Panginoon, na may bunga. Yung bungang yun ay makikita yung panibagong pagkatao mo. Kaya tingnan po natin mabuti ang sabing ganon. Kailangan ang presensya ng Diyos ang makita sa iyong buhay. Ang kapangyarihan ng Diyos ay makita sa buhay ng isang mananampalataya. Ang sabi sa John chapter 11 verse 25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, di ba, napakabuti ng Diyos ang kanyang alok. Dumating man tayo sa gitna ng kamatayan, meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya sino ang mga natatakot sa kamatayan? Ang natatakot sa kamatayan ay yung hindi ligtas. Kaya matakot tayo sa kamatayan kapag wala pa tayo sa piling ng Diyos. Matakot tayo sa kamatayan kapag hindi ka pa nagbuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos dahil tinitiyak natin na wala kang buhay na walang hanggan. Ikaw ay mapapahamak at malalagay ka sa impyerno. Bakit? Hindi mo pinahalagahan ang aral ng Panginoong Jesucristo sa iyo. Hindi mo
binigyan ng pagkakataon na mabago ang buhay at pagkatao. Hindi mo binigyan ng pagkakataon na ang presensya ng Diyos ay makita sa iyo. Kaya umayo ka at huwag ka na pagkasali pang habang may pagkakataon ka tayo. So, mayroong makabuluhang aspeto. 5 makabuluhang aspeto ang bunga ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus. 5 significant aspect. 5 makabuluhang aspeto na naging bunga sa kamatayan ay sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus. Ito po yung 5 na naging bunga sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoong Hesus. Una, proof of Jesus' deities. Ang pagpapatunay ng pagka-Diyos ni Jesus. Nung siya ay nabuhay, pinatunayan doon na siya nga talaga ay anak ng Diyos. Bakit? Wala pang namamatay na muling nabubuhay maliban na lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga, di ba, nung huling hininga niya, nung sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. At inilabas niya ang kanyang hininga. At ang sabi ng ganon, nung time na nilabas niya ang kanyang hininga at tuluyan niyang inilagay sa kamay ng Ama ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, ano pong nangyari? Yung tabing ng templo ay nahapa. Nasira po ito at napunit. At doon lamang napatunayan at na-realize ng mga tao, ng mga Hudyo, na itong si Jesus na kanilang ipinako ay anak na ng Diyos. Kaya, upang maging maliwanag sa lahat ng tao na ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay dala ng kanyang pagka-Diyos, kaya siya muling binuhay ng Diyos Ama sa gitna ng kamatayan. Kaya nabuhay. Proof of Jesus' deeds, nagpapatunay ng pagka-Diyos ng Panginoong Jesus. Kaya sabi sa John chapter 20, verse 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Bakit? Sapagkat si Tomas ay merong pag-aalinlangan at hindi siya naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya nga, nung time na nandoon sila sa isang lugar, nagkakatipon sila sa isang bahay. Ang sabi ng mga alagad, si Jesus ay muling nabuhay. Subalit dahil si Tomas ay merong doubt, kaya ito dito tayo nagkakaroon ng problema eh. Yung doubt natin, yung pag-aalinlangan natin, nag-alinlangan si Tomas, di ba? Kaya anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay, maliban na lamang kung ang aking daliri ay maisuot sa palan, sa butas ng kanyang kamay, at ang aking kamay ay maisuot ko sa kanyang tagiliran. Eh, nung time na yun na nagsasalita siya, ay narinig siya ni Jesus. Kaya nung makita niya, narinig siya ni Jesus na ganyan ang salita, anong sabi ni Jesus? Tomas, halika. Narito ang aking kamay, isuot mo ang iyong daliri sa butas ng aking kamay. At isuot mo ang iyong mga kamay sa butas ng aking tagiliran. Maniwala ka lamang na ako'y muling nabuhay. Subalit, dinugsungan pa niya, mapalad! Uulitin ko, mapalad ang naniniwala bagaman hindi niya ito nakikita. Kaysa sa kaya ka naniwala dahil nakita mo. Ang karamihan ng katwiran ng mga tao to see is to believe. Kaya ito bang bagay na ito ay nakalulugod sa Diyos? Hindi. Kaya meron tayong mga panalangin, meron tayong mga hinihingi na hindi natin makamtan. Sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos ng totoo at tunay na pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya, naniniwala ka bagaman hindi
mo nakikita. So, ibig sabihin si Tomas ay walang pananampalataya kay Jesus. Kaya lamang siya nagkaroon ng pananampalataya dahil nakita niya si Jesus kung paano ang butas sa kanyang kamay at ang sa tagiliran. Kaya ang sabi gano'n, mapalad ang taong naniniwala bagaman hindi pa niya nakikita. Kaya di ba napakalaking blessing sa ating spiritual, yung ating refreshment nung time nung ating 7 last word at yung kinabukasan na talaga namang nagbigay sa atin ng matinding hatak, matinding mensahe sa ating mga puso na itinatak sa ating puso at isipan at sa ating mga kaluluwa. Natatangayin, dadalhin natin ito isang pag-asa na patuloy na ipinaalala sa atin ng Diyos. At ano pa po ang pangalawa? Validation of the atonement. Pagpapatunay ng pagbabayad sala. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagpapatunay na ang kasalanan mo ay kanya nang binayaran. At tapos na. 1 John chapter 2 verse 1 hanggang 2. Ang sabi rito, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Jesucristo ang handog sa pagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Kaya bagaman si Jesus ay nabuhay namang muli sa krus at sinasabi na napatawad at ito ay pinatawad ang kasalanan ng lahat. Kung hindi tayo lalapit sa Kanya at hindi tayo hihingi ng tawad at hindi tayo mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at naaayon sa Kanyang salita, wala pa rin tayong kapatawaran. Unawaan natin, hindi naman po pwede na namumuhay ka sa pagkakasala dahil nakakilala ka lang. Pero hindi ka namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Nakilala mo lang, nalaman mo lang na si Jesus ang tagapagligtas, pero taliwas ang buhay mo at namumuhay ka pa rin sa sanglibutan. Paano ka maliligtas? Diba? Kaya nga sabi niya, humayo ka at huwag ka na muling magkasala pa. Stop thinking. Ang sabi ang pagkakasala, kung nais mo mamuhay sa isang buhay na walang hanggan na inalay ni Jesus para sa iyo. Ibinigay ni Jesus para sa iyo. Pangatlo, hope of eternal life. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ayan po. 1 John chapter 5 verse 11 to 12. At ito ang patutuong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Maliwanag. Sino lang ang may buhay na walang hanggan? Yung pinananahanan ng anak ng Diyos. So, paano mapupulit? Ang Diyos nagpatunay na eh. Pinatunayan na ng pagkabuhay ni Jesus, pinatunayan na ang kapatawaran ay nakalaan sa iyo. Pinatunayan na ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay isa sa pagpapatunay na siya ay Diyos. Pagpapatunay na siya ay tagapagligtas. Pero paano mo ngayon mapapatunayan sa sarili mo na ikaw nga ay tunay na Kristiyano? Paano mo ngayon mapapatunayan sa sarili mo na may pananampalataya ka bagaman hindi mo ito nakikita? Paano mo ngayon mapapatunayan sa sarili mo na ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos kung nasa sanlibutan ka pa rin magpahanggang sa Kanya? Prove it. Do it. Prove it. Patunayan natin sa harapan ng Diyos. Pangapat,
Demonstration of God's power. Pagpapakita sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi sa Luke chapter 1 verse 25, sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Demonstrate, pinakita. Kasi sa isang dalagang kagaya ni Virgin Mary, ay napaka-imposible na magdala ng isang anak sa kanyang sinapupunan na hindi siya nagagalaw. Sabi nga, di ba, never been kissed, never been touched. Totally holy talaga siya. Hindi siya talaga nagalaw ng kahit asin. Kundi, ang sabi gano'n, nililiman siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya nabuo ang isang sanggol na si Jesus na malinis, banal, at walang bahid na kasalanan. At ito ay iningatan ng Diyos Ama upang siya ay maging handog ng buong sanlibutan. At ang panglima, promise of transformation. Pangako ng pagbabagong anyo. Ito po. Nagbagong anyo ang Panginoong Jesus. At nangako po siya. Meron po siyang pangako. Transform. Ang sabi sa Luke chapter 9, verse 28 to 29, walong araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro at Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagniningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. So bago ko po ipaliwanag ang lahat ng ito, nais kong ipakita sa inyo ang isang video na makikita natin kung paano nabago ang anyo ng Panginoong Jesus. Ayan. Wala masyado ng ka-slide. Nakatayo yung screen. Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. Kita niyo? At habang siya nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging puting-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumubog sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." So, di ba? Ano yung tinig? Makinig kayo sa kanya. So, ano yung iniwan niya? Kasi wala na siya rito di ba?
2,000 years ako na ang nakalilipas at wala na si Jesus dito sa lupa. Pero nung umakyat siya sa langit, meron siyang iniwan. Yun ay ang Espiritu Santo na siyang makakasama natin habang tayo ay nabubuhay. Ang Espiritu ng Diyos ay mananatiling kasama natin kung mamumuhay tayo na naaayon sa kanyang kalooban, pinakikinggan natin ang kanyang salita at ipinapamuhay natin. Saka lamang natin makakasama ang Espiritu ng Diyos. At kung noong mga panahon na si Jesus ay kasama ng mga alagad at naririto pa sa lupa, si Jesus lamang ang siyang may kapangyarihan. Nakuha niyo. At yung mga alagad niya ay binibigyan lamang niya ng kapangyarihan, subalit hindi ganun kalaki yung kapangyarihan ng bawat alagad. Kaya mas mapalad po tayo ngayon. Mas mapalad po tayo ngayon sapagkat ang bawat mananampalataya, ang bawat isang taong totoong nagtitiwala at sumasampalataya sa Diyos ay buo at malaki ang kapangyarihan na nasa bawat isa sa atin. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang kasama natin. Siya yung gumagawa ng lahat ng himala. Siya ang nagpapagaling sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Siya ang nagbibigay ng katuparan sa lahat ng ating mga dalangin. Siya yung nag-iingat at pumoproteksyon sa bawat isa sa atin kapag nakikita niyang tayo ay mapapahamak. Kaya mas mapalad ang mga tao ngayon sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay lagi natin kasama. Amen. Kaya kung papaano nagbago ang anyo ni Jesus at the time na siya ay nananalangin, dapat din naman sa ating mga buhay ay mabago din ang ating mga Amen. anyo. Mabago din ang ating mga buhay sapagkat ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Yes. if anyone is in Christ, he is a new creation. The old It's has gone. done. Gone. The old has gone. The The news new come. has come. Ang dating pagkatao ay wala na at ngayon siya ay binago na. So ano yung nabago sa'yo? Marami ang dapat na mabago sa'yo. Yung dati mong pag-uugali ay dapat na mabago. Yung dati mong mga ginagawa ay dapat na mabago at dapat na mawala na ang lahat ng ito. Kung nais mong mapatunayan sa Diyos sa mga panahon ito na ikaw nga ay tunay na mananampalataya sa Kanya. Kaya sabi, mapalad ang sumasampalataya bagaman hindi pa siya nakikita. Kaysa sa nakikita mo muna bago ka lamang sa sampalataya. Ang sabi sa aklat ng Pilipos, at dito po ako magtatapos. Second Philippians. Philippians chapter 2 pala, sorry. Pilipos, kabanatang 2, talatang 5 at 8. Philippians chapter 2, verse 5 and 8, ang sabi ganon, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Na bagaman siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunuri hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. So ano ang nais na iwan? Ano ang nais na iwan ng mensahe dito sa atin, sa gabi nito? Ang mensahe na nais na maiwanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, una, manatiling mapagpakumbaba. Ano man ang dinadanas mo, ano man ang narating mo, ano man ang kinahahakbangan mo ngayon, umasinso ka man sa buhay, umaman ka man, pinagpala ka man ng Diyos, naging matagumpay ka man,
Lahat ng blessing ay nasa sayo. Lahat ng gift ay nasa sayo. Ang sabing ganon, dapat na ikaw ay magpakababa. Humbleness. Patuloy na ang kababaan ng ating puso ay makita sa ating buhay. Maging katulad tayo ng Panginoong Jesus na ang sabi, bagaman siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagos hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. At anong sabi? Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging Diyos. Alam niyo po, una, manatiling mapagpakababa, maging masunurin tayo. Dalawang mensahe lang na dapat pamuhay natin. Yun yung buhay. Prove it, patunayan natin na talagang tayo ay sumasampalataya sa Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi about doon sa pagpapakababa, may sariwang mensahe na narinig ako kanina. At yung ating isang driver na taga JNA na sa atin natulog. So, ang sabi niya, napakabait naman pala ng pastor. Ang sabi naman nitong isang chaplain natin, sinong pastora sinasabi mo? Kasi maraming pastor eh. Ilan tayo mga pastor eh. In-describe niya ako. Sabi niya, paano mo nasabi na mabait? Siya ang senior pastor namin. Paano mo siya nasabi na mabait? Akalain mo yun. Tatlo yung aircon, yung room na di aircon, pero mas pinili niyang samahan niya tayo rito na wala tayong aircon. Parang hindi matatouch yung aking kalooban. Ang sabi gano'n nung driver, ng tao. So yun kasi ang nasa isip ko. Hindi po pwedeng ako ay nandoon habang ang sila ay nasa walang aircon. So kung ano yung meron sila, nasa isip nila ay mas mababa sila. Doon ako. Para hindi nila maramdaman sa sarili nila na ako mismo kung gugustuhin ko pero hindi ko ginawa. Kaya sabi diba ng Bible sa ating binasa ngayon, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus, nagpakababa siya. Paano natin mapapatunayan na tayo ay mga alagad ng Diyos? Paano natin mapapatunayan na tayo ay tunay na mga Kristyano? Sa Diyos ang lahat ng kabutihan, sapagkat hindi yan ang aking kalooban. Kasi kung kalooban ko ang masunod. Kaya di ba ang laging panalangin ng Panginoon, thy will be done, not my will, hindi ang kalooban ko. Kaya sabi ko nga, hindi ako pwede rito sa inyo. Hindi ako pwedeng humiga dito sa inyo. Doon ako sapagkat yon ang nag-iisang hindi kung sasamahan ko sila. Kaya kahit saan kayo naroon, sasamahan ko kayo basta tayo ay magkakasama-sama. Diba? Maging mapagpakumbaba ang bawat isa. Huwag natin sabihin na mas nakakalamang, mas nakakaangat tayo, o mas nakakaangat tayo kaya nagyayabang tayo. Tandaan natin, ang nais ng Panginoong Jesus ay ang ating kababaan ng ating kalooban. At ang habili niya ay ang pagsunod. Maging masunurin ang ating mga puso. Maging mapagpakumbaba ang ating puso. Sapagkat yun ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kababaan ng ating kalooban. Ayan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay aawit. Ang awit na ito ay awitin natin bilang ating panalangin sa Kanya. Hayaan natin ang buong puso natin ito awitin. Bilang pag-aalay ng ating buhay sa Kanya.
bilang kami ay mga lingkod mo. Sabi nga nung awit ay heart of a servant. Servant's heart. Kung paano ka nag-alay ng buhay sa Diyos. Patuloy mo kami nag-aalay ng aming mga buhay sa iyo. Tatagpuin mo po ang aming puso. Patuloy mo po kami samahan. Patuloy po na baguhin mo ang dapat na baguhin sa aming mga buhay, sa aming kalooban. Magmiling ka at mapatunayan po nawa namin na kami nga ay iyong mga lingkod. Kami nga ay mga tinawag mo, kami nga ay mga pinili. Salamat sa krus. Nang dahil sa krus, nadama namin ang iyong pagmamahal. Nadama namin, O Diyos, ang iyong pagmamalasakit at ang pag-aangga mo sa amin. Patawarin mo kami sa mga panahon na nagkakaroon po kami ng pag-aalalahanan sa iyong kapangyarihan. Kaya sa gabi ito, God, patuloy kami nangingitlog sa iyong kapanal-banalang panan. Abutin mo ang aming mga kalooban, ang aming mga damdamin. Baguhin mo kami ayon sa iyong kalooban. Hayaan mo na patuloy mong buksan ang aming mga puso na manatili at patuloy kami magkaroon ng eagerness upang sumunod sa iyo, upang maglingkod sa iyo. Desire ng aming mga puso na ikaw ay mapaglubuhan. Yan po, God, ang patuloy namin itinadalangin sa iyo. Samahan mo po kami sa bawat gawain mo. Mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pagsubok at hayaan mo na gamitin mo ang bawat aspeto ng aming mga buhay. Ang aming mga kamay, O Diyos, ay gamitin mo sa lahat ng may mga sakit at karamdaman upang pag ito'y dumampi, ito ay mayroong kagalingan. Ang aming mga paa ay dalhin mo sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ang aming labi ay gamitin mo upang magbigay ng kalakasan sa bawat mga nanghihina. Hayaan mo na ang aming mga panalangin ay gamitin mo sa lahat ng mga taong dinadalangin namin sa iyo na magkakaroon ka ng himala at katugunan. Ang aming mga buhay ay maging kaningning kagaya ng sa iyo, O Diyos. Hayaan mo lamang sa pamamagitan ng pagsama mo sa Santong Espiritu. Mataas ka at maluwalhati sa buhay ng bawat isa sa amin. Panatilihin mo sa aming mga puso ang pagpapakumbaba. Panatilihin mo sa aming puso ang pagiging masunurin sa iyo. Panatilihin mo sa aming mga puso ang pagnanasa na ikaw ay aming mapaglingkuran. Sa iyo ang lahat ng kapurihan magpakailanman. Ito po ang aming sawang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ang pagpalitan.